Good morning mga friendship. Nandito tayo ngayon sa ibang araw na naman. Holiday pala ngayon mga friendship. Pumunta ako dito sa ultrasound. Kasi nire-recommend sa atin yung family mo. Sobrang hindi ko alam. Nakalimutan ko. Holiday pa lang ngayon. Sa kakaris, epekto na ito ng kakaris. Hindi na alam ang araw. Yan, kumain tayo. Kasi sarado pala eh. Madali pa. Ay, sarado yung pala. Wala naman palang tao. Ngayon, yung pinto, pilit kong buksan. Kasi nga eh, hindi ako mapasok. Baka mamaya yan. Yung guardia, sinita ako. Sabi niya, umikot daw ako sa parking lot. Tapos babuti yung guardia. Filipino. Bata. Sabi niya, ate, hindi niyo ba po alam na ngayon po yung holiday? Sabi ko, nga pala, no? Hindi, nagbakasakali lang kasi ako mag-race na. Baka bukas. Pero alam ko naman na holiday. Pero kakamadali ko, hindi ko na natawagan. Hindi ngayon, pumunta na ako. Takbo ako dyan sa kabila. Umikot ako sa kabilang, sa likod. Punta na ako sa parking lot. Sabi niya, pumunta na ako sa parking lot. Walang tao. Patay lahat ng mga ilaw. Tapos ako ng tawa yung Pilipino na in charge na sa building security guard. Sabi niya, ate, umuwi ka na. Wala ngayong makapasok. Kaya ngayon, pumunta na lang ako sana. Kumain na lang ako ng breakfast. Bago pa makauwi. Mas makape. Kasi kailangan magkape. Malamig mga ka-friend. Tapos pagdating ko din sa McDonald's, kasi nga teritoryo ito ng mga kababayan natin Pinoy. Nandito yung mga ka-common friends ko. Nagkape rin. Tawa ng tawa sa akin kasi daw holiday. Sabi ko, may pasok kasi tayo araw-araw mga ka-friend. Ngayon, off day kasi nga talagang regular day off ko ngayon. Kaso lang, ito lang din yung time ko na pwede akong mag-asikaso ng mga kasi sabi nga nila, health is wealth. Kailangan natin check up din natin sarili natin, hindi na lang puro trabaho. Yun, nirecommend ako ng doktor ko na magpa-general check up. Kaya ako pumunta dito. Kasi pag nagkakaedad na talaga, gano'n na talaga. Ay libre naman dito mga friends sa medical. Libre ang doktor. Number 1 sa pagdating sa health, medical. Number 1 na siguro ang Canada kasi libre dito lahat. Ang hindi lang dito libre yung yung gamot. Saka yung sa mata, sa dental, hindi libre yun. Maliban na lang kung bibili ka ng package ng insurance, yun, makakakuha ka ng discount. Pero babayaran mo rin ng malaki yung pero yung doctor hospitalization, libre yun. Mga x-ray, ganyan, libre lahat yun. Ganun kaganda ang health system ng Canada. Kung pwede nga lang pumunta na lahat ng mga tao sa Canada para lang sa health. Kasi nga yun ang nakaganda kasi dahil hindi mo na problemahin pa yung pagbabayad sa hospital. Yun ang number 1 kasi yung mahal nga ng pa-check up. Pero sa Canada, yun ang pinaka number 1 priority nila na libre ang mga tao. Basta nandito sa Canada, kahit yung mga student, yung mga immigrants, bagong dating, meron agad silang mga health card insured agad. Ganda na nila.
bang ibang libre nila dito? Libre ang eskwela hanggang high school. Maliban na lang ang college, pero sobrang mahal ang college. Ano pa yung mga libre-libre nila dito? Wala naman talaga. Mahirap lang talaga dito yung housing eh. Talagang pag hindi ka magtrabaho, homeless yung aabuti. Talagang kailangan mong magsusumikap para may mai-rent. Kasi sobrang ang cost of living talaga sobrang mahal. Yung single apartment lang ngayon single bed is cost $2,000 I think. Plus tax pa yun mga kalils. Hindi lang yun. Ang nakaganda lang din dito mga kalils, yung benefits ng mga senior. Pag tumanda na, may trabaho o wala, meron silang pension. Tapos yung mga bata, may mga baby bonus sila. Depende, pag ang income ay less, hindi malaki ang baby bonus. Pagka medyo malaki, wala, nga. Ganun din, hindi kahit single mom ka pa, basta kayong income mo is above minimum, hindi pa rin ka makakasama sa bonus ng government. Mga nurses natin, nalalaki ng sweldo. Siguro hindi na yun nakakakuha ng mga benefits nila. Masarap mangarap. Ako, nangarap talaga akong makapunta sa ibang bansa. Pero hindi ko kalain Canada ang babagsakan. Nagsimula ako, inisente talaga ako mga katalisa. Nainganyo sa mga kaibigan. Sama-sama lang sa kanila eh. Nakatagalan, hindi ko naman nakalain na yung agency sila nang nagmaniobra sa akin. Nagbigay lang ako ng resume ko. Bahala na sila. Bayad lang ang nagbayad. After ng isang taon, kaya mo na. Malis na agad ako. Parang hindi mo nga ini-expect kasi yung mga kasama mo, puro deny. Ngayon, ikaw naman na hindi ka umaasa, ikaw pa ngayon yung makasama sa list ng mga aalis. Hindi ba, ganun lang talaga ang mga ka-resort yan. Pero, huwag lang mawalan ng pag-asa. Pwede pa rin tayong humamon. Late nga lang. Lahat late. Pero okay lang. At least meron. Huwag lang tayong pakasigurado. Hindi lahat ng panahon ay lagi tayong nakaiba lali. Darating din ng araw. Tayo din ay makakatikim din ng masarap-sarap. Huwag lang mangarap yung gusto para hindi ma-depress. Delikado yung depression. Kailangan natin, simplihan mo ang buhay. Kung ano lang kaya, yun lang. Hindi na kailangan mangarap ka sobra-sobra. Kasi pag nasa ibang bansa ka, tapos sobra mong pangarapin ng katakot-takot, baka ma-end up ka naman na frustrate ka. Diba? Yun lang mga kalis. Magandang umaga.